Good morning! Dito tayo mga kaibigan, maglalagay tayo ng fertilizer na lupa. Ating healthy soil. Ito ang ating ginawa. Inipit na natin yung damo. Hindi na natin pinalabas yung lupa. Kasi pag inipit mo naman yung damo na hindi naman makakahinga, magiging na rin yan, magiging pataba na rin yan. Yung lahat na naipit na damo, yan ay magsisilbing pataba. Basta walang naaarawan, naipit talaga ng gusto. Pagka may lumabas na dahon, yun, didiretso yun. Pero pipilitin natin hindi lumabas ang dahon. Kung pa isa-isa naman, okay lang kasi yan naman ay mabubunot natin. Yan. Tapos may dala na rin tayong dire-diretso na to. Gunting. Magbawas na rin tayo ng yan. One, two, three, four, five. Ano mo lang. Galing natin to. Katingin na natin. Yan. Ipitin na natin. Silbing pataba na rin yan. Nabubulok yan. Magiging silbing pataba na rin yan. Okay. Ito, meron na to. Buwasan na lang natin ang dahon. Pagandaan ito eh. Tanggalin na rin natin ng mga sungot-sungot nila. Pag kinulang to, meron doon sa kabila. Dadala tayo dito. Kaya patuloy natin tayong gumagawa ng ng ganitong lupa. Meron na ulit ako dong diesel shredder. Kaso kailangan natin bumili ng diesel. Kasi nakakahiya na dun sa kapatid natin na siya ang gumagastos ng diesel. Ang nasa isip ko, mag-a-adjust ako sa red cardinal na binili. Ang bala ko ay ang bibili ako ng bago kung sakaling hindi ko mabuhay yung iba. Yung iba naman kita ko na mabubuhay eh. Pero naisipan ko na lang na wag na lang, adjust ko na lang yung tanim, tapos kapag nag-cuttings na ako dito, lumaki na,
yun na lang yung ano, yun na lang yung itatanim natin. Ang hirap din kasi nung shipment kasi yun nga, may ganung condition na hindi mabuhay yung iba. Tapos yung sa red cardinal na sabi ko dati na yung mga sibol, huwag kong puputulin yung mga ilang sibol para ibabading ko. Kaso yun nga, sa pagre-research ko, hindi talaga mabilis gumanda yung tanim kapag ganun loaded yung ano, nagpapalaki pa, loaded na yung mga sanga. Dapat talaga tanggalin. Kaya ayun, tatanggalin natin sa halip na i-cutting, saka na lang sa susunod na season. Ano, at least sa susunod na season, okay na yun. Meron tayong tamang katawan ng grapes na paglalagyan ng budding, ano, at tamang stem na ikakabit. Sundin na lang natin yung tamang management. Huwag na natin gawing komplikado, ano, na puro experiment. Although hindi naman masama mag-experiment, pero baka kasi hindi naman tayo sanay pa, sumunod na lang tayo sa sistema. Yeah. Ito, gamitan natin ito. Ang problema ko dito sa isang to, ito yung daanan, umabot doon sa may daan, tsaka yung bagsakan nito na ano, na natatanggal yung mga ganito. Sige, wag natin pagsukuan, lagyan pa rin natin. Pero ito yung ano, ito yung isa sa medyo dumami yung bunga na nakaraan. Yan. Ito naman. Mamayang hapon didiligan ko ito ng ano, concoction bang ano, lalagay ko. Yung concoction yun yung ano, plant juice o kaya fruit juice. Ano na lang, yun na lang ano, yung aking dam. Yung binabad ko na mga pinagtabasan. Tsaka yung sireneder ko na ano, na puno na saging. Siya yung ano natin. Ang style kasi niya para yung ano, para yung sapa na maraming puno. Na yung puno doon lumalaglag yung lahat ng mga dahon sa sapa. Tapos yung sapa hindi umaagos. Kapag kasi dun sa ganun, yung mga ano, healthy, yung mga nakatira doon, kahit yung mga halaman na nakatira doon sa sapang yun, healthy. Ang dahilan dahil doon sa mga nutrient na dala noong ano, dala nung tubig. Pataas yung lupa. Yung mga bato-bato, maiipit na maiipit. Yung bato-bato ka hindi ko tinatanggal, patibay yun eh. Tsaka ano, maganda din dahil yung
hindi nagiging hindi nagiging clay yung lupa kasi pag may bato doon dadaan yung tubig pababa. Pag wala kasi puro lupa, nagiging clay, hindi nadadaanan hindi lumalampas yung tubig. Ang nangyayari, tubig, pag meron dito tubig, aagos lang. Mantalang kung lalaglag sa ilalim. May makukuhang nutrient na yung nutrient sa ibabaw, makukuha ng ugat. Tsaka yung ugat, kapag may layer kasi, nakakagalaw yung ugat. Kasi kapag clay, hindi na namamatay yung puno kasi hindi makagalaw yung ugat. Nangyayari yan sa mga ganitong maliliit na puno. Nasa buwas, ang lamesa. Bisita tayo. Tama o mas maganda, kaya binabago natin. Yan, tong oras na to umiinit na hanggang hapon, kaya okay dito sa garden na to. Kahit sa inyo yung yung isang taniman, tapos pakita ko din sa inyo yung ididilig natin mamayang hapon kung anong itsura na. Ito yung ating ididilig mamayang hapon. Yung wala pa siyang buhay na uod sa ibabaw. Tayo ng panghahalo natin. Wait lang. Ito, haluin natin. Binigyan ko kanina ng tirang brewed coffee. Yung brewed coffee, yung kasi hindi alam yung brewed coffee. Yung organic na kape, yung pure na coffee, yung walang yung hindi 3-in-1. Smell good. Pwede na to. Pwede na i-harvest to. Pwede natin i-dilig. Ayan naman. Dito na natin ito lagay nang hindi ako maghahanap. Yan. Smell good. Okay. Yung ating tanimang kabila. Ito yung red cardinal. May nakita akong dayback dun. Ito. Na dayback ko. Dayback siya. Kaya nga nangangamba ako dito. Ito okay naman to. Okay yun. Ito nangangamba ako dito. Dito. Dito tayo. Yan. Dito. Kinakabahan ako dyan. Tsaka ito. Ito. Parang dalawa lang ata yung parang nalugi ako dito sa order na to. Okay lang. Kasi second season, meron na akong sarili. Ngayon lang ako naghihirap kasi bumibili pa ako. Sa susunod na mga gusto ko ng pwede na tayong lumuwas. Basta meron naman tayo nito May materials na tayo dito. Ito na. Ilang araw lang to, 2 araw lang. Ang lusog talaga, ang lalaki ng dahon ng garden na to. Siguro magbawas din ako dito ng dahon. Babawas ako ng dahon. Napupunta sa dahon yung nutrition. Dapat sa katawan. Yan. Ito. Hindi pa dito. Uti-uti pa lang umiinit ngayon dito. Dito lang yung part na mainit na. Yan. Dito pa lang. Maganda na yung mga dahon. Magbabawas ako ng dahon kasi nagiging siya yung mas malakas kumain ng nutrition. Itatransfer natin dun sa katawan para mas lumaki yung katawan. Kailangan natin magpalaki na ng katawan.
at saka magpapasanga. Yung iba, ito malalaki. Papasangahin na natin yan. Meron din dito, ayun o. Ito malapit na, yung iba malapit na. Babas lang ako ng dahon. Sige, kita tayo sa susunod na video. Pagka okay ng lahat ulit, update ko ulit kayo.